It's already half of February. Yes. Wala pang nangyayaring bidding. Wala pang announcement ng bidding. So pag walang announcement ng bidding, meaning siguro bago magkaroon ng bidding, mga 1 month, kung magsisimulan nila Wednesday, simulan nila Wednesday, yung process, mga 1 month yan. So matatapos ang March, walang ma-implement ng proyekto. So kung walang ma-implement, walang trabaho, daan-daan libo, mga, I don't think that's only 100,000. Kasi it affects not only the contractors, but the subcontractors. Mas marami yun. And suppliers. And suppliers, of course. And suppliers. At yung mga Transport. workers ng mga suppliers. At yung mga construction supply. So marami talaga Domino effect. Tapos, yung, for example, construction materials, like cement. Ang balita ko, yung mga cement companies, mag-lay-off na. Ang mga empleyado. Yung sa mga steel, apektuhan yan. At marami pa ibang industriya na umakasa sa construction. At kahit walang public spending, sigurado ko na yung ating GDP for the first quarter will be lower than 3%. Wow. Lower. Lower? Wow. Grabe. Worst in Very Worst in the history. ever. Ano nakita mo sa exchange rates? Well, maraming ano dyan eh. Ayoko nang pakialaman, pero maraming factors. Pero of course, pagka umihina ekonomiya, umihina. Gusto. Pero ang pinakamabigat kasi ngayon, yung debt to GDP ratio natin, 63%, the highest for about 20 years. Sobrang daming utang. Explain. Yung GDP, yung gross domestic product, vis-a-vis pag-utang. Ibig sabihin, mas mabilis yung pag-utang, mas laki ng utang kaysa sa paglago ng ekonomiya. Kasi ngayon, ang paglago ng utang natin ay 9% per annum. So, lumalaki ng 9% yung utang natin. Pero yung paglago ng ekonomiya, ngayon, 2025, 4.4, kalahati. So, ibig sabihin, bakit mas mabilis yung utang kaysa paglago? Dahil yung kaya ka mong utang para magamit mo sa pagpalago ng ekonomiya. Pero ngayon, ang laki ng utang, ang bagal ng ekonomiya, ng paglago.